Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mami ang daigdigan at ng laro. Mami ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanang iyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba
at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan, manggilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang naibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo, O poon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Ang pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat ng may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang mga alagad at itinanong sa Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig ng inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipuna po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga po. Inuulit ko lang yung aking pagbati dahil nais ko lamang siguraduhin kung lahat ba dito ay nakakarinig. Yung mga hindi tumugon, hindi po ako sigurado kung naririnig ninyo yung aking mga sinabi, lalong-lalo na ang pagbasa ng mabuting balita kasama na ang pagbasa ng unang pagbasa na hango sa kwento ni Propeta Jeremias. Mga kapatid, sa realidad, di ba mahirap makiusap pag alam mo yung tao ay hindi nakakakinig? Di ba? Mahirap makipag-usap pag halimbawa alam mo na yung tao ay bingi. Di ba? Alam niyo po, personal experience, kasi di ko alam kung napapanood ako ng nanay ko. Yung nanay ko po kasi bingi. As in, hindi talaga siya nakakarinig. So pinagawa namin ng hearing aid. At nung meron na siyang hearing aid, hindi naman siya komportable na naririnig niya na lahat. Ngayon, naalala ko parati, pag halimbawa wala siyang hearing aid, parati sila nag-aaway ng kapatid ko na naiwan sa bahay. Kasi nga hindi naman magkaintindihan. Kaya ang sabi ko sa kapatid ko, pag nakikita mo na walang hearing aid si mama, huwag ka na lang makipag-away. Huwag ka na lang makipag-usap kasi hindi naman talaga kayo magkakaintindihan. Pero pag nakita mo na merong hearing aid, ayan, pwede kayong mag-usap kasi alam mong maayos ang inyong magiging usapan. Alam mo yung mga kapatid, ito mismo yung pinupunto ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Kasi batid ni Kristo, yung konteksto po ng ating ebanghelyo, alam ni Kristo na marami na siyang following. Marami nang sumusunod kay Kristo. Sumisikat na si Kristo noong panahon. Ngunit, batid ni Kristo na hindi lahat ng sumusunod sa Kanya ay talagang nauunawaan ang Kanyang aral. Bakit? Dahil unang-una ay hindi lahat ay nakikinig at marunong makinig. Siguro, noong panahon ni Kristo, batid ni Kristo, na siguro sayang, alam ni Kristo, sayang yung kanyang pagpapaliwanag tungkol sa salita ng Diyos, lalong-lalo na patungkol sa kaharian ng Diyos, kung hindi naman lahat ng tao ay talagang nais unawain ang kanyang salita. Kaya nga maganda yung sabi ni Kristo. Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, mapalad kayo kasi kayo nakakakita, kasi kayo nakakarinig. Kasi hindi lahat ng tao na nakakarinig ay nakakaunawa at gustong umunawa sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kanina nakikita ko po kayo doon sa aking pwesto doon sa gitna. Nakakatuwa talaga yung iba. Kasi nakaugalian na natin kung minsan unang pagbasa, unang pagtulog. Paano natin mapapalalim ang ating pag-unawa sa salita ng Diyos kung nakasanayan na natin, na kinatutulugan natin ang pakikinig sa salita ng Diyos. 'Di ba? Kung Sunday, unang pagbasa, unang pagtulog, ikalawang pagbasa, ikalawang pagtulog. At pagdating ng homilya, mahaba-habang pagtulog. Diba? Kaya yung iba gustong-gusto na mahaba ang
Sir, ang homilya ng pare para mahaba din ang tulog. Mga kapatid, sayang naman po na naandito tayo, nasa loob tayo ng simbahan, nakikiisa tayo, nagdesisyon tayo na naandito tayo para makinig sa salita ng Diyos, para makiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiya. Pero pagdating dito, magandang pagnilayan, yung sabi at hamon ni Kristo sa ating Ebanghelyo, nakita mo ba talaga si Kristo? Napakinggan mo ba talaga si Kristo? Kasi, alam niyo po, kanina sinasabi ko kay Father Douglas, nakakatuwa naman talaga dito magmisa sa Quiapo. Kasi kahit sa ordinaryong araw, makita mo punong-puno ng tao. Pero yung mas magandang tanong, lahat kaya ito, alam niyo kanina, tumatakbo sa isip ko, ano kaya yung mga napakinggan nito? Ano kaya yung mga narinig nito? At lalong-lalo na, ilan kaya yung may nais dito, yung talagang gustong unawain ang salita ng Diyos. Kasi yun po yung hamon ni Kristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabi ni Kristo, mapalad yung may mga mata na nakakakita, yung may mga mata na piniling makakita, at mas mapalad yung may mga tainga na nakakarinig at hindi lang bastang nakakarinig, kundi yung pinipiling unawain ang kanilang mga napakikinggan. Hindi po lahat ng nakakaririnig, nakauunawa. Ngayon, sabi ni Kristo, bakit mahalaga na dapat hindi lang tayo bastang nakikinig, kundi sabi ni Kristo, dapat mas nakakaunawa. Kasi sabi ni Kristo, kung naandito tayo, presensya, kasama si Kristo, pero hindi naman natin pinakikinggan ng maayos at lalong-lalo na hindi natin inuunawa ang salita ni Kristo, ang kanyang turo patungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Kristo, alam nyo, nahulaan na kayo ni Propeta Isaías. Kasi sabi ni Kristo, kahit noong panahon ni Propeta Isaías, alam na ni Propeta Isaías na may mga tao na hindi naman talaga nais pakinggan at unawain ang sinasabi ni Kristo. Ngayon yung punto ko po, katulad ng tanong ko kanina, bakit mahalaga na hindi lang ako bastang nakikinig? Sabi ni Kristo, mas mahalaga, dapat inuunawa ko kung ano yung aking pinakikinggan. Alam niyo po yung sagot doon sa unang pagbasa. Kasi, ang pinapaunawa sa atin ngayong araw, na sana sa aking pakikinig, mas nauunawaan ko ang plano ng Diyos sa aking buhay. Sa aking pakikinig sa salita ng Diyos, mas nauunawaan ko ang lahat ng biyaya na binibigay sa akin ng Diyos. At sa aking pakikinig at sa aking pag-uunawa sa salita ng Diyos, mas lalo kong nauunawaan na dapat kong pinapalalim ang aking relasyon sa Diyos. Ngayon mga kapatid, magandang pagnilayan. Nauunawaan ko ba talaga o inuunawa ko ba talaga ang salita ng Diyos para mas lalo kong mapalalim ang aking relasyon sa Diyos? Di ba kung minsan nagsasabi tayo, alam niyo yung taong yan, parati yang nagsisimba. Pero bakit hindi malalim ang relasyon sa Diyos? Kasi marahil, marami sa atin, nagsisimba, presensya sa loob, nasa loob ng simbahan, pero baka hindi naman talaga naunawaan kung ano yung patungkol sa salita ng Diyos, lalong-lalo na doon sa turo ni Kristo patungkol sa kanyang kaharian. Kasi sa ating pakikinig at sa ating pag-uunawa, ito ang nagiging daan para mas lalo kong mapalalim ang aking relasyon sa Diyos. Alam niyo po, kung babalikan natin yung unang pagbasa, ito mismo yung frustration ng Diyos na kanyang ibinabanggit sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Sa unang pagbasa, kinikwento ni Propeta Jeremias, sabi niya, ayon sa Diyos, sabi niya sa bayan ng Israel, kayo ang aking unang pag-ibig. You are my first love.
Kayo ang unang pag-ibig. At dahil kayo ang aking unang pag-ibig, kayo ang aking unang minahal. At dahil sa pagmamahal na iyon, ibinigay sa kanila lahat ng Diyos. Simula sa kanilang kaligtasan, lahat ibinigay sa kanila ng Diyos. But God was frustrated. Na-frustrate ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, kahit sa kabila ng lahat ng aking ibinigay, kahit sa kabila ng lahat ng aking naibigay sa inyo, napili niyo pa rin kalimutan at ipagpalit ako. God was frustrated. Bakit? Yung tanong ng Diyos, bakit ninyo nagawa? Bakit ninyo nakuha akong ipagpalit sa iba? Gayong ibinigay ko naman sa inyo lahat. Ang problema, dahil hindi nila napalalim ang kanilang relasyon sa Diyos, kaya madali nilang makalimutan ang Diyos. Mga kapatid, ito mismo ang hamon sa atin ng ating mga pagbasa. Na sana pinapakinggan ko ang salita ng Diyos para mas nakikita ko ang maraming biyaya na binibigay sa akin ng Diyos at ito ang magiging daan para mas lalo kong mapalalim ang aking relasyon sa Diyos. Para anumang sitwasyon ko sa aking buhay, hinding-hindi ko ipagpapalit ang Diyos at hinding-hindi ko makakalimutan ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa ating panalangin sa Ama. Ang ating itutugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagpupunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo. Ama Ama ni ni Jesus, Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin ang ating mga pansariling kahilingan sa ating Ama. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo, upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Mula sa iyong bayang masayang nagsalo. Ang sanang mga alay gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawin tugod katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo.
bayang napuri, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami edya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makakahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan.
patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Dasalin natin ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintong ka namin, araw mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati